Isang grupo ng pangalan ng Panginoon na ika nga ay titignan natin. Kasama po ng El, Elohim, or Elyon. Okay? Isang grupo yan, ang pangalan. Ang ibig sabihin po dito, doon na lang po natin titinan yung mga ibig sabihin niya, no? Derived from full, in the sense that he is the first. Siya ang unang-una. Okay? O siya ang supreme. Okay? So, pag nakita po natin yung El, o kaya Elohim, or Elyon, wala na pong tataas pa sa kanya. Okay? Ano ba pinakamataas sa militar? 5-star. 5-star. Eh, yung chief. Chief of staff. Oh, yes. Pero chief of staff na yun. So, kung sinabi yung chief of staff na tataas, kung maliban sa presidente, siguro. Diba? So, yung chief of staff, siya ang pinakamataas sa atin. Diba? So, pag sinabi mong El, Elohim, or Elyon, siya yung pinakamataas. Okay? Wala nang iba pa na malapit sa kanya. Wala nang iba pa ang pwedeng gumawa ng pwedeng niyang gawin. Number one. Then number two, dapat nating tignan. Okay? Siya ang pinagbuhatan, siya ang pinanggalingan ng lahat. Lahat ng nandiyan kang nag-exist, it existed because of Him lang. So He is the first. Okay? Ano pangalan? El, Elohim, and Elyon. Okay? And then being Lord, or in that being strong. Lord. Sinabi ko, sino tumatawag sa kanya ng Lord? Tayo lahat, di ba? Ito ngayon ang tatanungin ko sa inyo. El, Elohim, Lord. Okay? Panginoon. Wala kang karapatang tumawag ng Lord sa kanya kung hindi ka tumitingin sa sarili mo bilang slave niya. Bilang slave. Always may context to one. Yung context ng history, yung panahon na yun. Okay? Walang ibang tinatawag na Lord, kundi yung talagang master lang. Sinusunod nila yun. Okay? Sa bagay sa atin, hindi natin masyadong naabutan yun eh. Pero natatandaan niyo pa po ba yung merong aliping sa gigilid? At saka aliping mamamahay. Okay. Pag aliping sa gigilid, yun lang paligid ng bahay, sa labas lang. Pero yung sa loob, okay, yun ang pwede pumasok. Okay. Pero hindi pa siguro yun eh, kulang pa eh. Okay. Pag sinabi mong alipin, yung context nila, ito ang alipin. Alam mo, may nagtanong, ano ba ang mga properties mo? Pero doon sa church na next door. May bahay, may kotse, ang mga anak, kasama anak. Okay? Ito, ang relo na ito, talagang nakakaingit eh. Magkakaroon ka nakikita mo. Okay? Sa kanya lahat. Okay? Now, pag sinabi mo, master, okay, wala kang karapatan dun sa sinasabi mong property mo. Sa alilihan mo. Pag sinabi mong Lord, siya pa rin ang may kapangyarihan sa iyo at sa lahat na sumasa iyo. Hindi lang steward ito, ha? Kang isa steward eh, parang pangalagaan mo lang. Ayusin mo. Okay? Pero ito, pag hiningin ng master, bigyan mo. Okay? Wala kang masasabing, no way, wala. Maganda ka ng Lord, yung meaning ng Lord, mighty honor. Mighty honor, pwede. Okay? Honor. Mamayari. O, ito ngayon ang tanong. Lord tayo ng Lord, Panginoon tayo ng Panginoon. Okay? Are we really the slaves or the subjects of God? Pagka minsan hindi uusap. Kasi ito, life. Hanggang buhay po yung slave na yun, tsaka yung master. Andun yung relationship na yun. As a matter of fact, pagka yung slave, nag-asawa, pwede naman mag-asawa eh.
nagkaroon ng anak, pati anak, pag-aari pa rin ng master. Lahat. Okay? Pwede bang ganapin sa atin yun? El Elohim Elyon. Yun po ang significant meaning ng pangalan ng Panginoon natin na yun. Okay? Ano sabi sa Romans? Pagka ikaw ay nag-worship, pagka ikaw ay nagkakaloob, 10%? Hindi ba natuturo 10%? Ano sabi? Buhay. Buong buhay. Buong buhay. Yun yung lordship. Okay, yun yung lordship. 100%. Lahat. When you say Elohim, speaking of the Godhead, right? Godhead, God. God, Okay. Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. Okay. So, ganun po dapat ang maging attitude ng bawat sa atin. Because He is Elyon, He is Elohim. Okay? Pwede po kaya? Magbabago tayo. Kailangan ma-born again tayo lahat ngayon. Okay? Kung hindi natin kaya ibigay yung mga properties natin. Pagka nagdadasal tayo, maganda eh. Panginoon, buong buhay ko bibigay ko sa iyo. Tithes lang, hindi mo pong mabigay, may kotong ka pa. Kinukuto. O hindi ba? Kinukuto pa. May kotong ko. O kaya, next week na, Lord. Kapos-kapos na ako ngayon. Naintindihan mo naman eh. O hindi po gano'n. Okay? So pag sinabing El, Elohim, and Elyon, yun po ang ano. He owns us. He owns everything in us. And then, doon sa unang pangalan niya sa English ay ang equivalent, being the first. Being the first. Talabang number 1 siya sa atin. Pagka nawala ka ng pera, halimbawa, ako kung nandito lang, ito lalapitan ko, hindi ang Panginoon. Alam ko, giver to eh. Okay? Giver to. Ibig sabihin, palo. Hindi ang Panginoon ang uunahin siya. How about us? Pagka meron tayong pangangailangan. Minsan yun lang eh, puro salita lang eh. Salita lang. Sa mga Hebrew and even the Greeks, I mean even yung mga itong mga taong ito, mga Hudyo, always ang number 1 ng God. Ang inuuna talaga ang Diyos. Okay. Ang Diyos talaga. Kagaya, halimbawa, sino nagbigay ng bahay sa gawain, inilagay sa pakanan ng mga apostol? Si Sapira, si Ananias. O imagine mo yun ha. Kaya ba natin yun na gawin? Na pagka may pangangailangan, halimbawa ang church as a whole, o kaya may nangailangan sa atin dito na talagang malalang pangangailangan, can you give part of yourself? O kung ano lang extra mo? Merong iba, ano lang eh. Yan mo, Brad, pagpipray kita, puro din lang. Pagpipray lang. Ang sabi sa Ted. Diba? Huwag ka namang lalaki ha. Na-hospital ako eh. Tapos ewan ko kung hindi ako hindi ako masyadong conscious. Nasabi lang ng misis ko, pumunta siya. May binigay pa yata ang corona. Buhay pa naman ako noon. Saka kandila. At least may binigay. Oo, parating na ang uuna ko. Okay. Mali naman ang turo nito. Mabubuhay pa. Parang ganon. No? So, can we do that? Can we really share? Sacrificially, ha? Hindi yung out of abundance.
Sige po. Lakasan niyo po. Ayan, meron tayong camera. Meron tayong Yung poor woman, di ba? Sabi niya, Two ways. because she gave out of her need. She gave her life. They were living. Dahil yan lang yun. After that, pwede na siya mamamatay na siya. Hindi po ba? Okay. So, yung po ang significance ng El, Elohim, and Elyon. Number one, siya. Okay. Wala ka ng ibang titingnan muna. Siya lang muna. Walang iba. And then, malawa lang kita natin. Po? Yung Elohim, may tanong na ako. Sige po. Si Elohim singular o plural? Plural po ang Elohim. Oh, of course, isa lang po. Is referring to Yung glory niya. Okay, hindi lang yung composition or essence, kundi yung pong glory niya. Okay, masyadong maliwanag, sabihin natin masyadong glorious na Elohim. Okay. Okay, so meron pa akong tanong sa and Lord, pinag-usapan natin sa sila. Dito sa Psalm 110, verse 1, the Lord said unto my Lord. So yung first na Lord is all capitalized, tapos yung second na Lord is yung first na natin. Bakit po ano yung Okay, magkakaiba po ang sa printing ng English. Ayan, may El Elohim or Elyon or meron po Adonai. So depende po sa original language na ginamit. Kaya merong capital L, ay capital all capital. Meron namang large capital L, tapos small capital O, R, D. Meron po mga ganun. So, depende po sa names na nandun sa original. Yun po ang ano nun. Kaya dapat tinitingnan din natin. Binabasa din natin. Hindi ko mo Lord, yun na yun. Okay? So, dapat maging conscious din po tayo sa ganun. So saan natin titignan sa hinahanap po ito? Bakit? Alam ko na ano pa nito kung paano mahanapin ito. If I'm not mistaken, yung pong mga first parts ng scripture ng Bible, meron po dyan. Kagaya nitong, ay, who are the legions, wala akong pakialam dyan. Yung program mo, kung pinindot, lalabas siya. Yung pong e-sword. Ayun. Na-download na. Hindi ba ni Sir, hindi ba? Iwan na lang natin, balikan na lang natin. So, meron po sa Bible, yung sa first part, meron po mga ganong explanations. Saan na lang, balikan na lang. Hanapin ko na lang. Sige po, sige po. So, okay na po ba? Okay. Lalagyan pa po natin ang significance ng sinasabi. El, Elohim, or Elyon. So, number one siya, and then Lord, na siyang may-ari ng lahat-lahat. Okay? And then, strong. Is the strong one. Okay? Paano po ba ngayon ang treatment ng mga tao sa Diyos? Barkada. Okay? Ano ba ang treatment ngayon ng mga Christians sa Diyos? Friends. Ang ganda niya, friend, tatay, o kaya parang talagang very close tayo no? Okay lang po kaya yung gano'n. Tingin dito. Kasi yun ang tinuturo sa church. Marami. Now, pag sinabi po dito na itong mga pangalan ko ay umapir, then dapat po natin makita na He is the strong God. He is the strong one. Ang dating po dapat dito sa mga nakapagbabasa ng pag-aaral, may takot ka. Dapat sa Kanya. Hindi yung takot na parang nakakita ka multo. Nakita mo, Jesus, may ganun ba? Hindi ganun. Okay, matakot yung cross. No? Hindi ganun. Hindi matakot ka. Matakot pa paano? Respect, reverence. Ayaw mo siyang ma-dismiss. Ayaw mo siya na magkaroon ng sama ng loob sa iyo. Ayaw mo na magtampo siya. Di ba, Holy Spirit? You are grieving, we are grieving the Holy Spirit. Okay? So, hindi po dapat yung mga gawing gano'n. Rather, at all times, kahit saan tayo, we must always put that fear of God in our hearts.
Okay? Kasi parang ako po ay nanliliit na ngayon. Okay? Minsan, may course po kami na nag-i-invite talaga kami ng mga ibang mga speakers. Eh, ang kinuha ng eskwela ay Koreano. Ano na yata ako na I'm taking my doctorate na noong mga panahon niya. Nagturo how to pray. Okay, how to pray. Yung unang nagturo, kailangan pagka mag-pray kayo, meron kang dila sa harapan niyo. Okay. Tapos, pagka magpipikit lang kayo, huwag kayo mag-iisip na kung ano-ano. Tapos, nagbabasa rin ako. Yung sinasabi lang, pangalan ng Diablo niya. So, sinabihan ko siya, huwag ka magtuturo ng ganito, bakit gano'n? Hindi ayos yan. Tumatawag ka ng demonyo, puro kami pastor dito. Tapos umangal siya. Eh di kinausap ko yung president ng Union Theological UTS. Sir, itong kinuha mong professor dito, galing pa ng Amerika. Ang tinuturo nito, parang demonology. Kung paano rin mag-pray sa mga Diablo. So that's one. Then number two, nagpipray, Koreano. When you pray, you always say, Jitot, Jitot, Jitot. Jitot daw. When you stop teaching us, hindi proper ang pagsasalita mo, hindi proper yung pagtuturo. Okay? Tuturo ka, sabihin mo na yung tamang pagbigkas. You are teaching about God. You are teaching God sa amin. Okay? Jitot, jitot. Jitot ay bagyo. Ganong klase. So nakita niyo po, okay, bakit po siya ganun? Kulang yung respeto sa pangalan. Nakakita na ba kayo sa Manila, madalas yan yung mahahaba ang kanilang mga kasuotan, mahahaba ang buhok. Yung LRT ang tagal, okay, kumalat na yun sila doon sa waiting area. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Ano ba sabi sa 10 Commandments? Thou shalt not use the name of God in vain. Po. Siguro when we pastor, kasi meron kang Linguistics. kasi meron pa rin yung pero siguro nakagawa ng Jesus yung praying Jesus. Pero hindi na nagkaroon May karugtong din. Hindi, may karugtong din kasi tinuturo na yun. Okay, kahit ano hilingin mo lang, ibigay ng Panginoon. Sinabihan ko naman po siya. Kung gano'n basta gusto kami ng masaral namin dito. Talagang biblical. Hindi po ganyan yung nakikita natin na Bible. Opo, hindi gano'n. Okay, so may kadukong pa. Pero talagang willing-willing sila dito. Okay. Pero talagang ito ng Facebook, mahirap din talaga. Kasi kung maging English, hindi kasi Koreano, sa Koreano ka magtuturo. Oh, yun. Kasi pag sa English ka magtuturo, dahil ganyan ang magiging pronunciation. Ano magkakaproblema talaga? Bakit yung mga Pagka tinagalag yun, ito. bakit yung mga pangalan doon, Pastor? Katulad doon, walang kakwenta-kwenta yung tatay ni Josue, Nan. Ay, check naman yata sinasabi mo. Kaya nga yung mga pangalan na yan, kung mga sano, minsan walang kakwenta-kwenta gaya ng tatay ni Sabi nga Josue. ni Jen, Nan. regional, iba-iba ang mga pangalan. Maski yung Tan, maski yung Chua, o maski yung Ko, yung gano'n. Kasi China, kanya-kanyang barrio yun, kanya-kanyang komunidad yun. Okay? So, kumaga regional po, may sinusunod sila na pattern. Gano'n. Sa Batanes, parang gano'n. Okay? Nun. Anak ng Mateo.
Joshua, the son of Nun. Kasi Son of nasa God, yes. importante, lalo na pagkapasto. Pero pastor, ako ay nagsituwi ko especially. Hindi naman ako pero magaling sa English. Pagka may mga word na talagang hindi ko masyadong sinisignan ko yung pronunciation sa kanya. Kasi dideliver mo yung word. Pag meron yung mga nakakaintindi, kinurek ka, pahiya ka nga. So kung gagamit ka ng Chinese word, then meron kang mga audience na Chinese, at may gagamitin kang word na Chinese, siguraduhin mo na yung gagamitin mo ng Chinese word, tama. Kasi pagtatawanan ka nila pagkamali. Huwag ka nang gumamit ng Chinese word kung mabababoy mo lang yung salita. So kailangan you should also be responsible. Magaling natin na alam, English tayo. So, ayusin natin yung pronunciation natin sa mga English na ginagamit natin. Kasi, Kagaya ng sinabi mo niya, it cannot, God cannot. oh, Halika. Sinabi ko naman yata mali ako. so, hindi, gano'n. Yung responsible. Kasi pag-pastors, kailangan maayos. And hindi lang po yun. Minsan, aminin natin o hindi, merong mga kasama tayo, lalo na sa malaking church, na hindi pa masyadong maalam sa lahat ng bagay. Eh baka mamaya ayun pala yung pangalan noon, Gitot. O kaya Etot. Okay, eh baka yun ang gamitin. Okay, yun din nagturo, sa kanya rin tuturo ba? Ay, sa kanya rin ang tama nung pamahalaan niya. Okay, so hindi po marapat. Okay, so he is the strong and mighty one, and because of that, he is an object of fear. He is the object of fear ng lahat ng mga mananampalataya. Mag-exercise po tayo na as much as possible, hindi natin ma-offend ang Panginoon. Okay? Huwag natin, katulad dito sa pangalan, huwag natin gamitin basta-basta ang pangalan, lalo hindi mo alam ang mga pronunciations. Huwag. Baka mamaya makuha ng iba yung kamalian mo, yun pa ang ikalat nila. Eh, mas madagdag yung isa na yun, baka yun ang umangat yung kamalian. Hindi po man. So, ingatan po natin ang gusto. Okay, kanina pinag-usapan natin yung Elohim is the plural. Okay? Yung pong plurality, hindi po yung numbers nila. Okay? Rather, dun po sa holiness, dun po sa mga attribute niya. Masyadong glorious. Okay? Kaya sa kanila ay plural po yun. Not necessarily numerical. Yung qualitative. So, yung mga oneness, they're right when they said, when God said, let us create, they're referring the word us to the angels that will be there, including its numerical. Ano? Oneness. O yung mga oneness, they do not actually believe that yung sabi ng Diyos na God said, let us. So they're referring the word us to... Let us Kasama ang mga create. angels. Oh, hindi. Numerical yun. So, It includes So, everything. so maliit yun. Okay? Mali. Eh kung nandun ka na nung panahon na yun. The creator ka rin. Di ba Elohim na nagamit doon? Elohim nagamit. God is unique, right? It says God chose plural. So you said that this only is majestic or glorious. Yung majesty niya, yung Elohim. It includes all, even so, what we call the Yung Godhead, numerical value. Father, Son, and the Holy Spirit. Right? So not necessarily Elohim, you're not referring, is it referring to God the Father, God the Son, and the Holy Ghost? Everything. Can you say that? The fullness of God. Okay. So pag sinabi mo kasing the fullness of God, nandun na lahat. Not just the persons, not just the essence, but also the attributes niya. Okay. Yung essence po niya, nandun na lahat. So ganun po ang pagkagagamit nila sa Elohim. Kagaya nung created the world, and the spirit of Elohim. So yun po, okay, yung pong
yung majesty of God. Yun po ang yun po ang gusto niyang i-ano sa atin, ipakita sa bawat sa atin. Ano pa ba ang tanong sa connected doon sa Elohim? Yun na naman ang inisip ko. Elohim, yun na naman yung kasama ng kasi there is only one God. Yun ang inisip ko. Ang pag-ibig ko dito, bakit plural it is to stress yung intensity ng pangalan. Parang pag tinawag kita na June, okay lang yan ba? Pero pag tinawag kita, June, we're trying to emphasize something. Yung kaya nga dito, actually the word na plural na sinasabi dito is number of times na name is mentioned. Yung sinabi dito, sa book, the plural is to be regarded as intensive. Yes, So ibig sabihin, it does not speak of how many persons are there. No. But it talks about intensity. Yes. The whole. Parang yung sinasabi dito, the emphasize dito yung word na Elohim. Kaya sinasabi na, Kasi it was stated in plural. Kasi natin ito, includes the God here. We are acknowledging that Jesus Christ is also eternal. Yeah. And yung making it plural dun sa statement na yun, intensifies yung gano'n. Ang sad thing, it has a different form than English. Sad thing, if you mention a word several times or in plural, it intensifies yung iba sa atin. Iba sa atin. So, okay po ba? Nakita natin. Narinig po ba? Aplikasyon. Okay. So, yun po ang tama yung word na yung intensification ng kanyang person, ng kanyang essence, yung kanyang pagiging Diyos. Lahat na po ng tungkol kay talagang pong, grabe. Okay. So, pag narinig natin yung mga pangalan na yun. Okay. Pangalawa po ay Adonai. Okay, second set is Adonai. Yes. May question na po ako. Ano po ibig sabihin ng nomina propria? Nomina propria. Yung proper name of God. Okay. Meron siyang talagang proper name. Basta yun, meron tayong proper name. Okay. Pero yung mismo pangalan natin, hindi naman din sunod ng proper name. Okay. Ang talagang is gumabaw. Mitchell gumabaw. Okay. So, wala nang ibang pwede. Ngayon, pagka sinabi mo Mitchell gumabaw, lahat na. Okay. Basketball player, MVP. Lahat ng mga magaganda na pwede natin sabihin, okay, doon sa Mitchell gumabaw, yun po yung kasano po sa nomina propria. Kung ano po yung what makes him who he is. Okay? Hindi lang yung Mitchell gumabaw. Yun lang ang alam natin proper name. Di ba? Pag tinanong tayo, ano pangalan mo? Ganon. Yung pangalan lang. Pero ito po, kung ano yung katangian, kasama po doon sa proper name na yun. Okay? So, pinag-uusapan natin ng Panginoon dito, dapat meron tayong fear, dapat merong respect. And before God, yung pong pagiging mababa or humble, yun po ang gamitin natin. Yun po ang dapat na makita sa bawat isa sa atin. Okay? Wala yung yabang, wala yung kung di dahil sa akin, mga Israel. Narinig niyo po ba yun? Trump. President Trump. Kung wala ako, wala Israel. Kailan lang? Yes. Okay, so where's his fear of God? Ay, kumukupotensya siya sa Panginoon. Na never natin dapat na gawin. Kasi sino sa atin walang dapat gano'n. Kasi sabihin pong bisyak pa tayo. Hindi dapat. Okay? Meron po ba tayong
Anyway, meron po dito mga, anong tawag nito, mga verses. Okay. Yan na lang po natin, tignan na lang po natin. Okay? Okay, the next one is Adonai. Yung po pangalan na yun, Elohim yun, minsan po ayaw ng mga itong mga Jew na ano ito, na believe in God, ayaw po nilang sulat na po. Sa matter of fact, nung ginagawa nila yung mga manuscripts, okay, yung mga autographs na yun, meron pong nagdidikta sa kanila. Hawak-hawak yung original material na binigay ng Panginoon sa kanila. So para po makopya, wala naman yung Xerox, wala namang kahit anong copying machine or what. So may nagdidikta sa kanila. Itong sulat. So sinusulat po nila word for word. Okay, maingat na maingat po sila, pati po yung mga letters. Maingat na maingat. Pag darating na po sila sa pangalan ng Diyos, naghuhugas po sila. Naghuhugas. Meron silang talagang way para hugasan nila ang kanilang mga kamay. Ritual. Hindi sila pwedeng magsulat ng pangalan ng Diyos. Ganon. Hanggat hindi sila nagsusulat. Kung halimbawa, 3 beses inulit yung pangalan na yun, 3 beses hindi silang maghuhugas. So, ganun po ka-sacred yung pangalan ng Diyos. Okay? Talagang sagrado. Ngayon, sagrado po yung pangalan ng Panginoon. Mas kami na. Maski nga yung mga anak natin, pinangalan natin Jesus. Okay? Tapos yung iba yung gano'n? Kristo. alam mo Kristo pa. Hindi man, Jesus Kristo. Okay? So, kita niyo yung pangalan ay, kumbaga, nababoy na. Napagdating ng magandang. Okay. Nanalo ka, boss. Jesus Christ! Yan. So, Adonai is the name related to the meaning of the preceding one. It is derived from either Dun, Din, or Adan. So, yung word na Adan, hindi lang po ito kay Adan na unang tatay ng lahat. Okay? Sa kanya rin, sa Diyos din, gamit po yung term na yun. Okay? Both of which means to judge, judge and to rule. So pag nakita po natin yung word na Adonai, ang pumapasok po agad sa mga Diyos, pumapasok agad sa mga Hebreo, yan ang pinakamatinding judge. Tama ang kanyang paghuhusga. Tama ang kanyang binitawan na sentensya. Okay, karapat-dapat. Hindi po siya magsisentensya ng mas matindi doon sa ginawa ng tao. Karapat-dapat lang po talaga. Okay? But yun po ang meaning ng Adonai, judge. Okay? Ano ang dating pag sinabing judge ang Diyos? Ano bang ibig sabihin pagka-judge? Asusga. So, ano ang qualification niya? Impartial. Okay. Matuwid. Righteous. Okay. Alam ang batas. Diba? Alam niya kung ano yung ginawa nitong tao ito. Okay. At actually marami pa. Hindi siya kumikiling fair kahit kanino. Hindi. Okay. So, siya po yung judge. Abi mo dapat pa rin tayo. Kanina, ayaw mo pakinggan yung Elohim, ayaw mo pakinggan, ayaw mo ibigay yung marapat na attitude natin kay God doon sa mga pangalan na pangit, Elohim o reliyon. Okay? May matakot ka kasi dapat mong malaman, Adonai siya. Okay? Na siya yung mag-judge sa atin. At hindi lang tayo din nag-judge doon sa ating mga gawa. Sa isip natin, sa puso natin, yung intention natin,
Judge din tayo ng Panginoon, ng tama. Okay? At yun ang masarap. Pag sinabi mong judge ang Panginoon, walang pakialam mong Malacanang, maski sabihin mo pang White House. Maski ICC pa yan. Walang gagawin yung mga tao. Wala silang magagawa kapag ang Diyos na ang siyang maghuhusga. Okay? At marapat. Yung kanyang paghusga, marapat yun. Alam niya yung mga pagkakasala natin. Alam niya. Okay? Walang naitatago ang bawat isa sa atin. Okay? Tatago ka sa dilim, hindi ka makikita. Kitang-kita pa rin tayo ng Panginoon. Okay? So, siya ay judge. At the same time, He is the Almighty Ruler. Almighty Ruler. Kanina nakita po natin sa 139 Psalms, di ba? Ang lahat ng buhay natin, naisulat na. Nakatalaga na. Okay? Hindi ka pwede umalis doon. That's the best for you, yung grace na yun. That's the best for us. Okay? So dapat ay bilang Elohe Elyon, okay? And know this, that He is the supreme ruler. Pag sinabi mong ruler, ano ang nasa isip mo? Namumut. Umuno. Alam mo sa akin, ano mo? 12 inches. Okay, isang yard lang. Diretso. Okay, metro. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, may sukat lahat. Diba? Ibig sabihin, standard niya ang pag-iiralin niya. Okay. At wala makakawala doon. Hindi dapat makawala. Kung mo pwede, makawala ka. Okay. Dahil siya ang nag-rule ng lahat. So, hindi lang ruler na parang king or what. Lahat ng bagay, pinakikilos niya. Hindi na doon, pinakikilos niya ayon sa kanyang kalooban. Kaya ba natin tanggapin yun? Pinakikilos niya ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Hindi ka makakakilos, hindi ka makakagalaw. Okay? Nang solamente ka, ikaw lang mag-isa. Okay? Kung hindi ka gagalawin ng Panginoon. Kung hindi ka kikilusin ng Panginoon. Nagbitaw ako ng wabigan, ha? Monergism. Yung iba synergism, ang ipinaniniwalaan. Ano ba yung synergism? Partner. Ang Diyos ang lahat. Diyos ang lahat. Magpapasalamat po tayo. Magpapasalamat po tayo sa gusto pagka matatapos ng lugar natin. I mean, pagka matatapos tayo dito. Di ba? Nakikita ko, kaya nakikita tayo, malilipin sila. Pagka napagod na napagod. Okay. So, lagyan na rin natin ang order, lahat ang ginagawa natin. Lahat ang sinasabi natin, lagyan natin ang order. Kasi meron isang someone na ando doon. Alam niya lahat. Kung ikaw ay medyo pumaling sa kaliwa, pumaling sa kanan, alam niya. Dahil dapat ay tumakbo tayo ayon lang sa kanyang ruler, sa kanyang standard. Okay? Ayon sa kanyang standard lang. Ay minsan, tayo mismo nito. Naaapakan natin ang standard ng Panginoon. Mabuti lang si Lord, so ang dami ng kanyang grace tsaka mercy. Oo, bottomless pa ito. Kaya inaabuso eh. Okay? He is the Almighty Ruler to whom everything is subject and to whom man is related as servant. Sana ganito po ang Kristiyanismo. Lahat ay naglilingkod, lahat ay talagang nagbibigay ng lahat para sa Panginoon. Ha? Dulos talaga. Yun po yung kaninang slave na napag-aral natin. By the name Jehovah or Yahweh. Bakit kaya? So inalis po yung hindi na masyadong ginagamit yung Adonai.
kay Jehovah or Yahweh, which is the nomina propria ng Panginoon. Paano ka tatawagin? I am who I am, Yahweh. Okay? So, ang dating dapat nun sa atin, yung Yahweh, yun yung proper name of God. Yun ang pagpapakilala sa sarili niya. Okay? All the names so far mentioned describe God as the high exalted one, transcendent God. Okay, here naman ang susunod. The following names point to the fact that the exalted being condescended to enter into relations with His creatures. So, dun po sa El Elohim Elyon at saka po yung Adonai, kasama na din dito yung kung Jehovah or what, or Yahweh, sa kanya lang exclusive, yun talagang pangalan niya. But then, hindi po ba ang sabi ko kanina, ang pangalan ng Panginoon is yung pagpapakilala niya sa lahat. Pagpapakilala ng Panginoon sa mga tao kapag ka pumikil siya, gumagalaw siya. So in other words, meron na ngayong relationship na mai-establish. So even there, magkakaroon ng relationship, may pangalan na pinapapagamit ang Panginoon. And the word is, ano po ang word? Shaddai or El Shaddai. The name Shaddai is derived from Shaddai. Again, to be powerful. Okay. And points to God as possessing all power in heaven and on earth. All power. Okay. Pagka nakita po natin yung Shaddai at El Shaddai, kilala niyo ba si El Shaddai dito sa Pinas? O meron naman kami sa Manbilante eh. Parang wala ako nakita kapangyarihan yung tao yun. Nagpipreach, di ba? Tapos kulay yellow, yung kanyang Amerikano. Tapos parang Vilma Santos pa siya eh. Ano ba sa mga panyo? Sa mga panyo. Okay, alam ba sa mga itlog? O sa susunod na linggo, magdala kayo ng itlog. Tapos sumunod na linggo, din may itlog lahat. Nakahawak. Hawakan yung itlog ng kabila. Hindi ko nakita ang pagiging Shaddai o El Shaddai ng Panginoon na dapat ay tinataas sa kanila. Okay. Talagang mayroong dapat na respeto. Huwag mo dadaanin sa ganon ang Diyos. Wow. Okay. Itong tao doon, tatapang. Yun ang mga ano nila. Okay. Minsan meron din tayo mga kakwarto. Hindi ito kwarto. Ang sabi sa akin ng Panginoon, bigyan niyo ako ng kotse. Ang sino mong magbibigyan ng kotse sa akin ngayong araw na ito, papalitan ng Diyos brand new na sasakyan. Sabi niyo, o nagbigay, yung lang nangyari, nawalan siya ng sasakyan, yung nagbigay. So, El Shaddai or Shaddai, to be powerful, and He is the one possessing all power in heaven and on earth. Katulad ngayon, nakita niyo yung siguro yung balita, na yung ring of fire ngayon, from South America, aakyat siya, Canada, tatamaan, pati part ng Russia, yung Korea na yan, hanggang sa atin. Talagang nagiging active na yun, yung ring of fire na yan ngayon. Okay? Hindi yan, basta-basta lang. There is behind it, God. Yung lindol. Ilan yung lindol na tumama sa Mindanao? 7.8? 7.8. Sa Panginoon, ganun lang yun. Okay? Kung baka hinahawakan niya pa ang lahat, hindi pa niya pinababayang todo-todo. Lahat yan, sige. Hindi pa. Pero, huwag tayong maging kampante. Pag ang Panginoon nagigil na,
Maski nga hindi pa tayo siguro umabot sa tubig. Yung pinakamalaking bitak nila sa pagiging St. Andreas Fault na. Ngayon, ang sabi ng US ay talagang na-measure nila na so nakapaloob. Pag yun umansing, patay-patay tayo. Pag umansing ang Panginoon, maski nga tayo, di ba? Pag umansing tayo, talagang madadahal Okay. Ang Panginoon, yung hinga niya, ayan pala yan, yung mga nangyayari. Nakaguluhan, yung natural na paguluhan. Okay, hawak niya. Wala pa tayo nababalita ang star na mamamatay na. Kasi ang stars namamatay din eh. Okay, meron death of stars na sinasabi. Pagka namatay ang isang star, may nangyayari na grabe na hindi pwedeng iwasan ng tao. Mas makapangyarihan kumuha ng kung ano-ano yung yung space na yun. Sobrang lakas, sobrang kaya makapangyarihan nahihigop na lahat. Ultimo light, hindi pwedeng lumabas doon sa lugar na yun. Ginawa lang ng Panginoon. Paano ginawa ng Panginoon? Sinabi lang niya, sinalita lang niya. Sinalita lang ha. Huwag kung ang Panginoon pumitik. Kapitik-pitik na ba tayo? God has been so good, God has been so great sa kanyang pag-ibig sa atin. God has been so merciful, okay, full of praise and blessings. Pero gumagawa pa rin tayo ng mga ayaw. Okay. Pagka-politics yan, karapat-dapat sa atin yan. Karapat-dapat. So, mighty ruler. Pag sinabi mong mighty ruler siya, is everything is subject to and whom man is related to a servant. Dinalitan kong basta. Okay, sorry. Okay, nandun tayo sa Shaddai, El Shaddai. Ano po ano? He is in possession of all powers in the whole universe. Again, okay. Saan ba natatakot ang mga tao? Pag may dumapo sa kanila, natatakot minsan ng tao. So, ano ang kinatatakutan ng tao? Sakit. Cancer. Meron kaming pinag-pray isang araw. Malaki yung nabuong sa utak. Okay. 3 days. Comatose, hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Pinintahan namin. Naniniwala ba kayo ng Panginoon pwede magpaayos, pwede magpagaling? Okay. Wala na rin pera eh. Pinag-pray namin. Right after prayer, tumain. Maya-maya ng konti, nagsasalita na siya. Gumalaw. Kaya meron na siyang gusto. Hinihingi na sa asawa niya. God is so powerful. Cannot deny. Bakit tayo natatakot sa mga problema? Sino natatakot dito sa problema? Ayaw natin. Siguro, tama naman po, di ba? Di ba, huwag may magkasakit. Sino mag-aalaga? Doon pa naman, problema naman eh. Tapos sina-hospital. Pag tingin mo ng bill, pag humingi ka ng bill, pa sa 3 buong sweldo, problema pala ko. Diba? Mas kinatatakutan natin ang problema, mas kinatatakutan natin yung mga resulta ng problema. Diba? Yun ang basic eh. Ito ang gawin natin. Let's put our faith in God. El Shaddai. Who can do all things. All powerful. Okay? All powerful siya. Walang sakit na malala sa Panginoon.
Walang problema ang malala sa Panginoon. Ang malala, ikaw. Kasi ayaw mo maniwala sa Kanya. Ayaw mo manampalataya sa Kanya. Okay? Mas pinaniniwalaan mo pa yung salita ng ibigay. Mas pinapaniwalaan pa natin yung mga chismis. Okay? Kaya, puso-puso yung mga fake news. Mga fake news. Mas marami yung gano'n na pinatatakot ng tao. Kristiyano, wala tayong pang-business kundi umasa lang tayo kay El Shaddai. El Shaddai. Because He is our all-powerful God. Walang problema sa Kanya na hindi niya kayang solusyonan. Okay? Marinig lang siguro ikaw. Okay? Umiyak ka lang sa Kanya, maski wala kang salita. Alam na niya kung ano mismo ang kailangan natin. Diba? Sa Kanya lang. Minsan, cliche na yung, Diyos siya, yung gano'n. Minsan, wala nang effect eh. Okay, so, tingnan natin, alalahanan natin yung pangalan niyang Shaddai or El Shaddai. All power in heaven ay nasa Kanya. Wala siyang problema. Kaya niyang ayusin, kaya niyang baguhin ang lahat ng bagay. Okay. Narinig niyo yun ay, di pa niya narinig. Narinig niyo na istorya ko, di ba? Sira ang puso. Kailangan palitan ng yung mismong valve. Pagka pinakikinggan ko, talagang parang tubig na bumaba. Yung mga gano'n. Okay? Itong puso. So, kailangan palitan yung sirang part. Kung akong tanong, magkano po ito? Magkano po? 800,000. Isang doktor lang. Si Kabasa. Pero magaling siya. Kabasa. Mamili ka, Pas. Mamili ka. Yung baboy, yung puso ng baboy, o bakal. Bakit? Ako naman. Mas mura yung baboy eh. O ginagamit ka ngayon. Mas mura yun. Eh kaya lang, anong problema? Ano lang, good for 5 years. Okay. Ay yung kung isa, bibigyan natin ng bakal yung puso mo. Lalagyan natin ng bakal. Magkano po lahat? Lalagpas ka ng 800. Wala naman akong pera. Wala akong pera. Eh, pastor lang to. Wala akong pera. Eh, hindi ko na kaya. Buhay ko, hindi ko na kaya. Ang hirap huminga. Nahihirapan na akong huminga. Tapos ito, narinig, parang may tubig. Umabara. Tapos ano pong bang gagawin? E di, buksan natin yan. Tapos tatanggalin yung puso, kukunin. Tapos aatago. Tatanggalin yung sira. Tapos lalagyan ng bakal. 800. Hindi, lalagpas ng konti. Sabi gano'n. O sige po. Mas ko lang pera. Sige po. Tapos, ayun ang ginawa nila. Okay. Pero ako pinagpapasalamat sa Panginoon dahil nakalabas ako ng hospital walang utang. Tapos ito, ilang taon na rin po ito. Natakasan mo ba yan? Ang sabi ko sa loob ko, sa mga tao, okay, umabot po ng konting kulang-kulang 1 M. Kulang-kulang 1 M. Tapos ang masarap, after na ako'y ma-opera, just 3 days after that, malakad na ako. Yung doktor ang natatakot eh. Pastor, maglalakad naman tatayo. Hindi, Dok, okay naman eh, kaya ko naman. Pero talagang lumakad ako. Eh, sobrang init. Naligo pa ako. After 1 month, nagturo na uli ako sa Baguio. Hanggang ngayon, masamang damo. All the power belongs to Him. Lahat sa Kanya. Okay? Pati pera, may ginawa ang Panginoon. All powerful. Eh, lagdag ka lang. Naku, may lagdag ako. Mamaya niya ng konti. Tumama
After 4 hours, cancer na yan. Cancer na. Si Mrs. ko noon, nung nasa ospital ako, tumawag na sa St. Peter. Buhay pa ako, ha? Tumawag na. Kasi ang sabi ng, hindi kasi sabi ng doktor sa akin, highly, hindi na ako makakalabas ng OR. Flatliner talaga ako, candidate. Kasi ang pangit ng mga mga resulta ng mga mga procedures, yung lab. Okay. Maniwala ka, 90, siyam na ipin. Isang araw lang, sandali lang. Siyam na ipin, tinanggal. Kaya nyo? Sino matapang sa inyo? Kaya nyo? Siyam. But because God is great, God is powerful. Ayun. Andito pa rin sa tanda mo pa. Okay. Paano mag-cleaning yung healing power? Nice. Nice question. Brother, nag-quote ka ba ng mga verses na to claim the promise? No. Kasi, Nag-pray lang po ako, Lord, ang kalooban mo po ang masunod. hindi kasi, sa akin lang yun. Sige po, sige lang. Doon sa O baka Matthew meron kayo ano? Doon sa Matthew chapter 8, binabanggit doon si Jesus Christ ng Bible na He healed all kinds of diseases. Matthew 8:9, I just forget the verse. So, tsagin lang, syempre, kung mga situation lang mga ginagawa. Kaya panagin, ni-play ko. Pero panagin niyo sa Matthew 8:9, pinagaling mo lahat ng weaknesses. Nakikiusap ako sa iyo, pwede mo pagalingin. Galing sa parang gano'n. Pero sabihin, ginagamit ko kasi minsan, I go sources, I claim the branches. So, kaya tinatanong ko sa ito, nagamit ko. Sabi ko kasi, siguro meron din po akong experiences in my ministry. Okay. Bingi, pinag-pray ko. Ay, naku. Pagkatapos ng prayer ko, hindi naman siya nagsalita. Nakarinig po. Kasi nakarinig. Nagulat siya. Kumbaga na-overwhelm siya. Yun, gumaling. Tapos lumpo na batang siguro nila. Merong crutches. Kasi hindi siya makatayo ng straight. Mahuhulog babagsak. Tsaka yung paa niya, talaga pong puro bakal. Ganun. 3 beses ko pinag-pray. Una yung crutches. Okay. Nawala yung crutches. Nakatakbo yung bata for the first time in his life. Tapos yung second prayer, walang nangyari. Yung third prayer, pinaalis ko yung bakal na nakabalot sa paa. Ang liit lang ng paa. Parang polio eh. Ang liit lang. Okay. Pinatayo ko. Ba, nakatayo? Tinawakan ko kamay, lalakad tayo. Nakalakad mag-isa. Okay. Tapos pinatakbo ko mag-isa. Nakatakbo siya. Okay. So that experience. And then, siguro 3 o 4 na cases na hindi magkaanak, mag-asawa. Yung dalawa noon, yung lalaki, ay yung isa, yung babae at lalaki, walang egg cell at saka wala pong sperm. Yung isa naman, walang sperm. Lahat po yun nagkaanak. Tinatungan ko sila. Okay. Pinatawa mo. Delay ngayon, meron po akong ano sa church. Okay. Yung cancer, I cannot count anymore. Okay. So, ganun po ang aking ministry. So, yung faith na sinasabi, parang given na eh. Okay. Pero iba pala pagka ikaw mismo ang may kailangan. Okay. So, dun sa tanong na yun,
saan nagmula yung lakas ng loob ko? Okay, nagpray po ako. Lord, kung kalooban mo, kasi kung kalooban niya parati, hindi yung gusto mo. Yung iba I declare, Jesus name. O kaya I release. Yeah. Okay, mga ganun. I decree. Dukro. Okay. Walang kasama. So wala pong ganun. Walang fasting yun sa kanila. Ay, wala po. So, Okay. pray. Sarap ng pagkain ko Babalo ko sa gulay. Puro lechon ang ginakain ko. Puro Hindi na karne. yun, pag yung pinag-pray mo. Okay. May fasting pa rin. Wala po Sa prayer lang. Prayer yan. Hinihingi lang ang kalooban ng Panginoon. Kaya lang, in one of my prayers, dito po, ma-operate ako. Wala namang audible voice na narinig ako. Kaya lang, meron pong parang feeling na merong message. Ano yung message? Cannot forget the message. What seems to be is not what it is. What seems to be is not what it is. Okay? Humaharap na ako sa aircon. Parang nilalagay ko na yung hose sa ilong ko. Hindi ako makahinga. Okay? Parang may takot na rin sa akin. Pero yun po yung nanatili. What seems to be is not what it is. And then finally, kung halimbawa o operahan ako bukas, ngayon, tinawag ng mga doctors lahat, yung mga kamag-anak, mga anak, si Mrs. Hindi mga Mrs. Si Mrs. tinawag. Tapos, yung po mga friends, sinabi sa kanila, si Pastor, sabi niya gano'n, ay highly, hindi na namin in-expect na lumabas ng buhay. So, oo, may sentensya. Okay. Anyway, gagawin natin ang lahat na pwedeng gawin. Mangyayari niyan ganito, bukas maaga-maaga, pupunta tayo ng OR. Then, from 7 o'clock, count 12 hours. Sabi ganon. Yun ang stay niya sa OR. Pagkatapos ng OR na yun, pupunta siya sa recovery room. Minimum 1 week. Pagkatapos ng recovery, 1 week din sa ICU. Intindi nun. Ang iniisip ko agad, bayaran Okay? So, matindi yung gano'n. Pero sabi ko, sige po. Sabi ko gano'n. Pinapirma ako ng mga waivers. Pati misis ko pinapirma. Pero nanigurado nga yung misis, tumawag namin sa St. Peter. Naghahanap ng mura siguro sa video or what. Ganon. Tapos nagpunta na po. Okay. Siguro after 8 hours lang, napalitan yung aking isang rito. Binuklat po, yung biniyak. Tapos yung ditong ribs, inopen na gano'n. Okay, inopen siya. Tapos nilabas yung puso. Tapos inalis yung heart na sira. Okay. Tapos nilagay bakal. Kinabit uli. Binalit yung Tapos ang dami kung rito. Ang haba po niya, magmula dito hanggang dito. Tapos dito, meron pa rin butas. May kuryente. Para saan po yung kuryente? Pagka nasira yung bit ng heart, lalagyan niya ng kuryente. Gaganon na yun nila. Ganun po ba? O sige. Yun po yung sinasabi ko. After that, 8 hours, dinala po ako sa post-recovery. Ilang days yung recovery supposedly? 1 week. Okay. Ito nangyari sa recovery. Kasi may nagbabantay sa akin na mga doctors, specialista rin sa puso. Wala pa yata akong mga 2 hours sa loob ng recovery. Alam mo nangyari? Laan niyo kung ano. Umutot ako pagkalakas-lakas. Umutot ako ng lakas. Yan naman talaga sa hinihintay niyo. Yun ang hinihintay. Tayo ko rin yung mga check. Alam mo yung nangyari afterwards? Hindi na ako pinakain ng lugaw, hindi ako pinakain ng soup or what. Diretso tinapay na, solid na. Ganon. Tapos pagkayari, sabi ng mga, how do you feel? Okay na po, okay na po. Imbis na magpunta pa ako at mag-stay sa OWA, ay sa recovery, ng mas matagal, o kaya dito sa ICU,
Diniretso na ako sa aking room. Then yun na sinasabi ko, after 3 days, naligo ako, isa lang. Tapos lumakad na ako. Umiikot-ikot na ako sa nurse's quarter. Sila yung sumisigaw, yung mga nurse. Pastor, baka mahulog ka, baka madulas ka. Okay. So, because of that message which said, what seems to be is not what it is. Yun lang po ang mensahe na malinaw na dumating sa akin. Pinakawakan ko. Pati pera, pati pangbayad, lahat. Dinigay po ng Panginoon. Wala pong lumabas sa amin sa personal natin. Wala po. That's who God is. That's how great God is. That's how strong He is. That's how powerful He is. Tapos kayo, walang pamasahe, wala lang problema. Wala nang pamasahe, minsan hindi ka pa makapunta sa church. Di ba? Nilalagdag-lagdag ka lang. Sige po. Sir, yung mga pinag-pray ninyo na bago, maling puro believers ba yun? Ay, hindi po. In unbelievers? Mas marami po unbeliever. So, ano Meron, kaya lang meron akong pinag-pray, hindi ko makakalimutan. Sorry ha, nagkikwento na ako. May pinag-pray po ako, gabing-gabi tumawag sa akin sa isang Bible study na meron ko. Brother Opa, sabi nga ron, pwede ba samahan mo kami? Saan? Lang center. Kasi kaibigan natin ay gusto magpa-pray. Sige. Nakita kami lang center. Gabi na rin eh. Siguro mga 8:30 or something like that. Tapos nakita ko natutulog. Hindi ganun lang. Tapos magpe-pray. Ganito po ang gagawin natin. Lahat po tayo magpe-pray. Huwag lang po ako magpe-pray para sa patient. Lahat po tayo mag-pray. Nandiyo po kung bakit kapag ang bawat isa sa atin ay may kasalanan, hindi natin nahingi ng tawad. Yung prayer natin walang aabutin, walang mapupuntahan. So, pumayag naman yung mga tao, mga members po ng family siguro nila. So, nag-pray kami. Sinner's prayer. Pagkayari, pinag-pray ko po yung pasyente. Nung nagpe-pray na ako, biglang tumayo yung pasyente. Tapos sumisenyas. Doon ko lang nakita yung detalye, doon ko lang po nalaman yung detalye. Metastasize na yung kanyang cancer. Hindi na siya pwedeng magsalita. Wala na. Okay. Tapos humingi ng paper. Humingi siya. At that particular junction, umalis na po ako. Kala ko, normal lang. Gano'n. So, ayun. Tapos umuwi na. Umuwi na ako. Very early, tumawag sa akin yung nagpapasama. Hindi mananampalataya. Pati yung mga relatives wala. Brother Oka! O bakit? Ano nabalita? Ay, praise God! Sabi gano'n. Bakit? Ay, yung kagabi pinag-pray natin, namatay na. Okay, so join na yung taon to no? Namatay, tuwan-tuwa. Bakit ito tuwan-tuwa? Dapat yan healing, kung gano'n. Hindi, gano'n. Alam mo kung bakit? Tsaka niya lang kurento. Ilang araw na palang comatose ng mama. Hindi na talaga gumagalaw. Hindi na binibigyan ng gamot. Okay? Tsaka talagang nakahiga na lang siya. Walang movement. Wala. Pero nung gabi na yun, biglang tumayo, biglang umupo. Tapos humingi ng papel, nagsulat. At napansin mo ba, sabi gano'n, humingi ng papel, ballpen, nagsulat siya. Isip ko, sana check Ibigay sa akin. Pero alam niyo yung nakasulat, ano ba yung sinulat? Sabi ko gano'n. Nagsulat yung mama, sabi gano'n. Alam mo sinulat niya? Lord, forgive me, for I am incorrigible sinner. Tingin ko agad save na niya. Humingi ng tawad. Sinulat pa niya. Bago siya mawala. Naisulat yun siguro mga past 10. 3 a.m. massive yung kanyang atake. Hindi na siya nakapag-recover. Pero ang maganda, yun niya. Kaya tuwa-tuwa yung nagsama sa akin is
Hingi siya ng tawad. Okay. So yung event ko sa yung mga believers na yung mga nawin pa sila sa church na yung believers. Ay, marami po. Marami po. Naging Bible study teacher ako